tamang-tama sa malamig na panahon. Sa negative 30 plus na temperature, kailangan natin kumain ng ice cream. Ayan. Hi guys, nandito kami ngayon sa sa labas at napunta kami ng downtown. So kung makikita nyo, napakalamig dito ngayon, negative 30 plus. So ito, balot na balot kami, sobrang lamig talaga. Kahit sa loob ng sasakyan, para ka nasa freezer. Todo heater na yung, todo maximum na yung heater ng sasakyan namin ha, pero sobrang lamig pa rin. So yun guys, sinashare ko lang sa inyo kung gaano kalamig ang winter dito sa Northern BC. Kaya makikita nyo, tsaka ang daan, napakadulas. Ayan, so dapat ingat-ingat lang sa pagmamaneho, lalo na sa mga intersection. Kailangan yung mag-ingat ng gusto dahil napakadulas ang daan. So ganitong winter sa amin guys, no? Napaka-tahimik, parang napaka-depressing. Kasi nga sobrang lamig, lahat ng mga tao nasa kanya-kanyang mga bahay lang, nasa loob ng bahay, ayaw lumabas. So ito, ganito kalamig dito sa amin. Yan. Pero sanayan lang din kasi siyempre nung bago pa kami dito, naninibago. Pero pag nasanay ka, parang wala na rin, parang hindi na rin to masyadong parang makaka-apekto sa daily life nyo rito kasi nakapag-adjust na kayo, ganun. Bale, papunta nga pala kami sa isang meat shop. Bibili lang kami ng bibili pala ako ng pangbulalo. Masarap magsabaw ngayon, bulalo. Dahil sa malamig na panahon. Nabili lang tayo ng baka, mga buto-buto. So ito guys, So guys, kararating lang namin dito sa sa isang meat shop, sa Butcher's Block, yun yung pangalan ng meat shop dito. Ayan, so kung nakikita nyo, umusok pa rin yung bunganga ko, Ayan, Ayan, so talagang sobrang lamig. So ito guys, bababa muna ako ng sasakyan at balikan ko kayo mamaya. Tapos kasi hindi ako pwedeng lumabas ng walang gloves. Nahihirapan rin ako mag-vlog pag naka-gloves kasi madulas. So kasi siguro pag lumabas ako ng walang gloves, within mga 10 to 20 seconds siguro, may nigas ng kamay ko. Kasi kung nakikita nyo, negative sa panahon namin ngayon, negative 30 degrees. Nagpa-fluctuate siya, minsan 25, 26, 30, tapos minsan 35, ganun. So, ayan pakita ko sa inyo. So ngayon, bumaba siya konti, negative 26. Pero mamaya, aakit na naman yan, negative 30 plus. So, plus wind chill pa. So, alam niyo feels like, pag may hangin, mas lalong parang nadadagdagan ng another 5 digits. 5 digits of so example 30 nagiging 35, negative 35, so ganun. So yun. So sige, balikan ko kayo mamaya.
Oops, butik pa ako madulas dun ha. Ito guys, butcher's block. Dito ako bibili ng meat. Yan, spare ribs. Okay. Isa lang o dalawa? Ikaw. Ayun. Ito, meaty bones. Ito, mga steak. Ikaw na ko, Habi. Mga, mga 5. 5 pieces? Yun o. More. Oh. Okay. Yun, 1. So the large one. Hmm. Hi, sorry. Just 5 pieces. I've got the large one at the back, please. Yes. Saka yun. And then the one next to it, please. So, yun yan. No, yeah, this side. Oh, tapos, kahit ano na lang. And then maybe, yeah, like small pieces. May mga laman-laman, sabi mo na sa kanya na magbili. Ayan, okay na yan, okay na yan. Yan. Okay, okay. Yes. Di ko na bala. Ay, ikaw na bala. The last one. Okay. Loin. Ito, prime rib toast. Prime rib toast, $27.99. Dito. Yun naman mga chicken. Ay, okay ito kasi hindi pa siya hindi pa putol. Maganda yung putol na. Ako lang. Go. Hi guys. So katapos na namin mag grocery. Hindi talaga siya grocery kasi meat lang naman bilhin namin. Tapos ngayon pauwi na kami. So talagang sobrang lamig. Tama kakapark lang namin. Wala pa kaming mga 15 minutes. Ayan covered na ng snow. Yan, covered na ng snow. Kalimutan ko pala, bibili pala kami ng bibili muna kami ngayon ng gulay para sa sabaw. So, muntik namin makalimutan kaya ito, punta muna kami ng isang grocery store. Ito guys, medyo yung visibility medyo madilim. Dahan-dahan lang kapag gumaneho. Ayan guys, napaka foggy. Malapit to mag zero visibility to. Ito mga ganito guys, sa mga intersection kalimitan madulas yung daan kung saan humihinto yung mga sakyan. Katulad nito, dapat magbe-brake na kayo habang medyo malayo-layo pa, tsaka huwag niyong bibiglain yung pag-brake nyo. Ayan, dahan-dahan lang. So napakatahimik guys, no? Ibang-iba sa mga city area like yung mga Vancouver, Ontario,
Dito sa amin is napaka-simple living lang. Kunti lang naman yung population namin dito, kaya ito rin yung isa sa mga nagustuhan ko rito. So mag-park muna tayo, ano? Ano yung parking pang maraming nag-grocery ngayong araw na to. So punta muna tayo dito sa grocery store. Yan, sa Northfields. Ayan guys. So, ayan guys, no? Katapos na nating katapos na nating mag-grocery, ano? So, ito. Naka $54 din tayo, no? Napaka-konti lang nung binili natin. Ito, isang maliit na bag lang. Ayan, no? $54. Napaka-konti lang, no? So, yan. Mahal na ng mga bilihin ngayon. So guys, kailangan ko bumalik, may nakalimutan ako. So saglit lang at babalikan ko lang. May kailangan akong bilhin na nakalimutan ko sa sobrang pagmamadali ko. So kita-kits uli mamaya. So kailangan pa natin magsuot ng gloves, no? Ayan. Dahil sobrang lamig. Ayan. Hey guys, I'm back. Di ba sabi ko sa iyo kanina may nakalimutan akong bilhin? And guess what? Alam niyo kung ano nakalimutan kong bilhin? Tamang-tama sa malamig na panahon. Tamang-tama sa malamig na panahon. Sa negative 30 plus na temperature, kailangan natin kumain ng ice cream. Ayan. Kaya yung nakalimutan ko. Actually dito sa Canada guys, kahit malamig, normal lang na kumain ng ice cream sa loob ng bahay kasi parang part na rin ng dito yan ng lifestyle. Kaya kahit na malamig ang panahon, hindi kita sa Pilipinas na mainit. Mas masarap kumain ng ice cream. Pero dito kahit na malamig, nasasanay ka na rin kumain ng ice cream sa loob ng bahay. Kaya yun, lalo na pag may mga bata ka. So yun guys, pauwi na kami. So sobrang lamig na, nag-snow. Sige, I'll see you later at mag-drive muna ako. Bye-bye. Okay guys, so kararating lang namin dito sa bahay at nasa parking lot na kami. So pakikita ko lang sa inyo kung gaano ka-importante ang black heater dito sa Canada. Nabanggit ko na yata to sa aking previous vlog na kailangan nyo lalo na nagne-negative 30 and above below dito. So ang black heater guys, yan yung sinasaksak dito sa mga sasakyan, lalo na sa mga nasa north part kayo, northern part ng Canada. Kasi sobrang notorious nga ng winter dito. So pag hindi kayo gumamit ng black heater, kahit na bago pa yung battery nyo, madali ka agad yung magda-drain dahil sa coldness nga ng weather, So ito yung nagsisilbing parang heater niya or thermal niya sa makina para hindi maging thick, hindi maging malabnaw or hindi maging malapot pala, hindi maging malapot yung makina, yung oil, para pag kinabukasan, pag paandar nyo ng umaga or after several hours ba, mas madali lang siya mag-charge. Kasi pag hindi kayo gumamit ng black heater, mauubos yung battery nyo at mahirap kasi nga sobrang nag-freeze yung buong sasakyan nyo, yung oil, yung battery nyo drained. So ito, papakita ko sa inyo kung madali lang siya, sasaksak nyo lang siya. Pero kung sa Pilipinas kasi hindi ko rin alam to dati na may ganito pala, may black heater pala tinatawag. So sige guys, ipakita ko sa inyo mamaya uli.
So ito yung black heater guys, no? Sasaksak nyo lang yan siya. Dito. Ayan. Sasaksak nyo lang ito dito. At ito, sasaksak nyo sa sasakyan nyo. Grabe yung snow guys, oh. Kita nyo? Ito guys, dito. So, yan na yung black heater. So, para uminit yung sasakyan. Ito, naglalakad kami sa snow. Winter Wonderland. Yan. Winter Wonderland. Merry Christmas! Anong maaga pa, pero para Christmas na, no? So, yan. Yan. Ito yung mga pinamili namin, no? Guys, tingnan nyo, ha? Ayan, no? Ayan, snow, ayan, no? Uy! Lumusot yung paa ko. Ganyan ka yung snow ngayon. Ang bigat ng mga ako. Ayan. So guys, hanggang dito na lang uli ang vlog ko. So sa mga nakapanood dito, again, I hope you subscribe, like, and click the notification button. Bago pa lang po itong channel ko, and yeah, I'll see you in the next round. Mabuhay po kayong lahat. Bye!